Yes, nagbabalik na naman kami sa panibagong edition o panibagong episode ng In the Right Corner. Kasama pa din ang nag-isang Kuya Dwayne. and of course, Almira Shiel, opo. Sa lahat ng aking social media accounts, pakihanap nyo lang po ako sa YouTube, Facebook, Instagram, Almira Shiel. Ayan. At syempre, nagbabalik na naman tayo sa isang magandang usapin na hindi mo na naman alam. Huntahang walang idea. Oo, pero for sure, maraming makaka-relate dito, kuya. Simple lang naman to. Magkano nga ba ang halaga ng utang na loob? Utang na loob. Bakit Utang yan? na loob! O, di ba? Maraming makaka-relate dito. Issue. Huy, grabe, hindi naman issue. Oo, pangit lang siya pakinggan because of the word utang. Pero kung titignan mo siya on the bigger picture, is ito rin yung collection of good deeds. Gusto ko yung vowel sound. Yes, Shen. Capital S, Shen. ganyan. So, Swak. yun ang pag-uusapan natin ngayon na siguradong maraming makiki-comment, makikiusap-usap dyan, kasi ang daming nakaka-relate dito. Pero bago ang lahat, ano muna para sa'yo ang utang na loob? Utang na loob. Siguro, ang hirap niya na kasi i-define ano ka nowadays ngayon? Oo pero utang na loob, depende kung anong perspective mo titignan. Kung ikaw yung may pinagkakautangan ng loob, yun yung feeling mo na dapat i-reciprocate mo dun sa taong nagbigay sa'yo ng tulong. Oh. Kung ikaw yung nagtanaw, kasi yung tumanaw yung naka-receive. Yung nagtanaw ng utang na loob, yun yung expectation mo, natural or otherwise, may expectation ka of return. Okay. So, parang to sum it up for me, parang on one angle, an expectation to give back. Tapos the other angle, kapag ikaw yung nabigay, expectation to receive back. So, yun ang para sa'yo, utang na loob. Sa akin siguro yung, kuya, yung utang na loob, naging term na lang siya, pero feeling ko yung utang na loob, siya yung pakiramdam mo o acknowledgement mo sa sarili mo na, may nagawa siya sa akin. So, I owe that person something. Or, sa mas magaang term, makakabawi din ako sa kanya. Actually, parang for me, doon ang gagaling yung utang na loob, yung makakabawi din ako sa kanya. Kasi parang, feeling mo at the back of your heart and head, ay, kailangan ako makabawi sa kanya. Hindi naman compulsory. Pero dahil feeling mo, ang bait niya naman sa akin, o nagawa niya to sa akin, so dapat parang Pero gusto wag ko maging ka, mabuti. nire-require yan minsan. Ang utang na loob. Actually, may nabasa ako. Hindi ko alam kung saan ko siya nabasa. Either in an article na hindi siya yung entirety ng point ng article. I cannot remember the article specifically. Pero sinabi doon na natural daw sa mga Pilipino yung concept na utang na loob. Parang Filipinos, parang sinasabi dun sa article, tend to somehow, in some shape or form, try to do something in return, or kung ikaw yung tumulong in the past, sabihin mo, tinulungan kita dito, kailangan may gawin ka sa akin in return, or else. So, parang, ganun yung gist ng article. I'm not sure if you would agree na Filipino trait siya. Ako, for most parts, siguro, at least from my personal experience, not only siguro family, pero siguro mga peers, friends, parang mga affiliations. May mga ganun talaga yung mga Pilipino. Ginawa ko yun, di ba, sa'yo? Baka naman pwede naman. Baka naman. Oo. Para alam mo, may naalala tuloy ang conversation to someone na medyo sabihin na nating may say sa society. Tago natin siya sa pangalang. Wala tayong papangalanan. Oo, kasi baka ito na yung huling podcast. Hindi naman, someone lang na parang may maliit na pabor na hinihingi yung kaibigan ko sa kanya. As in, help lang. Etong si friendly na isa, kaya niya. Pero hingi din siya ng pabor sa iba. Which is someone na mas bigger o mas kayang gawin. Then naalala ko, sabi niya, gawan mo na lang yun ng paraan. Kasi, hindi ako basta-basta lumalapit ng tulong. Dahil, pag nangingi ako ng tulong sa kanila, mag-expect na sila na dapat may gawin din ako pag kinailangan nila ako. So, I think, sa mas malaking bagay o malaking pananaw, isa yun sa example ng utang na loob. Yung paghingi ka, tulungan kita, pero gawin ko tong pabor na to, pero alam mo na. Parang, wink-wink. Sure! Alam mo yung gano'n. Ang naiisip ko lang dito with this topic is, minsan kasi, di ba, nagiging ugat na siya ng
misunderstanding. Mm. 'Di ba? Na dapat naman talaga ang pagtulong, ang kaugnay nun being grateful. Pero minsan nag-end up siya na, wala kang utang na loob. Napapanood natin yan sa pelikula, mga linyahan yan. Sa pelikula ba talaga? Tinanggap kita dito sa pamamahay ko, wala kang utang na loob, inahas mo si Don Jose. Hindi, I mean parang I don't know kung nagiging justification siya sa paggawa mo ng ibang mga desisyon mo sa buhay. For example, yung, yan, lalo yung pinatira. Kinupkup kita dito nung walang-wala ka. Tinulungan mo siya, open heart and open soul, open wallet, lahat. Si friend, nagsumikap, gumanda buhay, nakapag-abroad. Makikita mo, patay na ang message. Uy, ikaw na mo, tulungan mo naman ako magbayad ng ganito. Nahirapan si friend sa abroad. Hindi niya pa kaya, nagsisimula siya. Lalabas na, wala siyang utang na loob. Nung nagsisimula pa lang siya, ako yung nandito. Kaya nga sabi ko, magkano ba ang utang na loob? Ano ba ang value nun? Paano mo ba i-handle yung ganon? Like, kung ikaw, mayroon ka bang naaalala sa sarili mo na, alam mo, in your heart, na may utang na loob ka sa taong yun? Anong experience yun? Kahit hindi mo na pangalanan. Huwag mo na sabihin ako, okay. Ano yun? Ako naman kasi, I've had good and bad experiences when it comes to utang na loob. Very similar to what you mentioned, yung may mga tao, hindi na ako magpapangalan, may mga tao na tumulong talaga sa akin na pagpalagay na natin, hindi siya sobrang critical kasi I could have done something else. Pero, they did it anyway for me, nakatulong yon. Dalawang klase ng tao yon. I won't mention names. Yung isa, tumulong, literal, na nag-exert talaga ng effort. Yun yung crucial. Yung isa, tumulong, pero maraming sinasabi. So, ako, mas natutuwa, ako na-appreciate ko. Una, I think let's make things clear. Pag tinulungan ka, be thankful, be grateful. Pero where you draw the line is kapag may sinasabi pa. Ako, I always say, and nabanggit ko to in many occasions, nabanggit ko to, I think, in some other conversations, na tumulong ka. Kapag ka nag-expect ka ng return, hindi yun tulong. Investment yun. Uy, oo nga. Magkaiba yun. Pag tumulong ka, you shell out resources and you are happy doing it anyway. May losses sa'yo, one way or the other. For example, nag-travel ka ng malayo para damayan ang kaibigan mo. Nawalan ka ng gas. Nagbiyahe ka kasi, hindi ka nawalan ng gas. Gumastos ka ng X amount of money for gas, napagod ka, nasayang yung oras mo na dapat, for example, naghahanap buhay ka, pero nag-drive ka papunta sa kaibigan mo. Pero nung dumating ka sa place ng kaibigan mo para damayan siya, you were happy doing it. Tumulong ka. Pero, pag ginawa mo to, nag-travel ka, same scenario, nag-travel ka, gumastos ka ng gas, saya ka ng effort papunta ron, pumunta ka doon, dinamayan mo yung kaibigan mo, tapos sinabi mo sa kanya, sagutin mo yung gas ko, pabalik ka. Ano yung pakiramdam? May malaki yung difference nun eh. Ibig sabihin nun, ang pinagkaiba ng tulong at investment, tumulong ka kasi, masaya ka regardless. Pag investment, masaya ka pag may return. Pag wala, manunumbat ka. Oo. Dun sa example na sinabi mo, feeling ko naman for me magkakaibang case. For example, yung sabi mo, bumiyahe siya. What if itong si friend kasi, gusto niya lang talagang tumulong, wala naman talaga siyang pamasahe pabalik. Or wala siyang panggas pabalik. Feeling ko, case to case. Yung sa example na sinabi mo, okay lang yun. Kasi gusto niya talaga, wala lang siyang resources eh. Pero ang feeling ko, ang maging exact example dyan, is halimbawa, ito. Tutulungan kita, halimbawa, kailangan mo ako, sige, hatid ko muna yung hatid ko yung anak mo sa school, ha? Hatid ko yung anak mo sa school kasi hindi mo kaya eh. Ganyan, kawawa ka naman, pagod ka. Pagasan mo ko, pwede pa yon kasi anak mo naman eh. Yung pambayad ko sa toll, sige, kasi nang abala ka ng oras, anak, kumbaga yung effort at power mo lang. Pero pag sinabi mo na, tsaka bigyan mo naman ako ng allowance ko for today, 1,000 o 2,000, feeling ko dun ako
medyo kikiling. Ah. Alam mo yung gano'n. Pero kung halimbawa itong si friend, hayaan mo siyang kusang makaramdam sa'yo na, huy, ano ka ba? Pakapihin kita. Hindi na, ano ka ba? Naintindihan ko kasi na pagod ka eh. So I guess, iba talaga eh. Pero may mga tao talagang tutulong ako, pero alam mo yung gano'n. Pero to your point, no? To your point, sige. Sabi mo na tumulong ka anyway, wala ka namang resources. Actually, that's the core, that's the meat of the matter eh. Tumulong ka without the resources. Ano ibig sabihin nun? You helped at your own risk. Ngayon, kung ika-charge mo yun dun sa taong tinulungan mo by saying na, pumunta ako dito kahit wala akong pera, wala ka man lang bang gagawin for me. Hindi yun fair dun sa tinulungan mo. Alam mo kung bakit? Hindi mo kasi sinabi sa kanya that we share that risk. So dapat, kapag ka may ganong situation, I would say na gusto kitang damayan. Kaso nga lang, medyo kapos ako ngayon. Can we do this? Can we do that? Kapag ka meron kayo mutual understanding of risk at willing kayo mag-share ng burden of whatever, like cost, effort, or something like that, at least mutual. May understanding kayo. Hindi yung parang dumating ka doon at your own parang will and despite knowing the risk, mali ba naman ng tao na wala ka palang pamasahe, pumunta ka doon, mali ba niya kung nag 1, 2, 3 ka, di ba? Masama yun. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya na, wala akong pamasahe. Hindi ako pumunta ako dito tapos hindi mo ako bibigyan ng pamasahe pa uwi. Sasabihin lang sa'yo ng tumulong, sinabi ko pang pumunta ka dito. Exactly. Di ba? And so, upon listening to you, tama yung English ko. Upon. Capital H. Kapampangan. Hindi. Upon listening sa'yo, na-realize ko, no, iba yung sitwasyon na halimbawa, super friends kayo. Si friend, kinailangan ka. Sasabihin niya sa'yo, kailangan kita kasi damayan mo lang, pangit yung word na kailangan. Nasaan ka, kanyan, sobrang lungkot ko, puntahan mo naman ako. Ako, si isang friend, ay oo naman, kung pwede lang ako sumakay sa walis, pupuntahan kita kasi I want to be a friend to you. Kaso nga wala akong resources. Ngayon, sasabihin mo sa friend, sige, sure, pupuntahan ka ba? Lilipad na ako, o bigyan mo na lang ako kahit pang-angkas. I believe, pag dumating kayo sa endpoint na may misunderstanding or whatever, wala kang utang na loob ang kanino man sa isa sa inyo. Correct. For me, I don't know kung a-agree ka sa akin. Kasi, to begin with, sabi mo nga, nilatag ko, ito lang yung kaya kong gawin eh. Hindi ko naman pwedeng ipilit yung wala. Ngayon, yung isa is open arms, open heart na, sige, kasi ang kailangan ko lang presence mo, wala nga siyang resources. May resources ako, ito yung sa'yo, pupunta ako. Hindi ko rin naman pwedeng isumbat sa'yo na, ginusto mo na pumunta ako, tapos pumunta ako. Yung kung sa kabilang side naman, di ba? Yes, sinabi mo na, kailangan ko na, ako naman yung open heart na nagsabi sa'yo na, sige, pupuntahan kita, dahil alam ko, kailangan mo ako. I believe na, pagdating ng panahon, hindi mo siya kailangang bilangin na, kasi for me, yun ang pangit eh. Sa akin na personal, una pera, yan ang ayokong pinagtatalunan talaga. I don't know why. Siguro sa puso ko alam ko yung sagot. Pangalawa, bilangan. Kasi ako, pag gumagawa talaga ako ng bagay, bihira na nag-iisip ako na, mas madalas hindi ko na pinag-iisipan. Basta kailangan gawin, pag hindi nga pwede, mas ginagawa ko ng paraan. So, feeling ko, dahil lang nasa topic tayo ng utang na loob, may mga na-encounter kasi akong faces ng mga kaibigan. Pag nagchichismisan, may chisanay ako, meron akong group of friends. Hindi mo masisisi minsan yung isa doon, hindi naman kasundo isa. So, magkakwentuhan niya, mag-vent outan sa isa't isa, mariringgan mo yan na, nung pinapunta niya nga ako ganyan-ganyan ganyan-ganyan. Tapos ito namang isa, bakit? Binigyan ko naman siya noon Parang ang pangit lang. To begin with, for me, malinaw dapat yung borderline nyo, na aling parte ng samahan nyo ang genuine yung binibigay sa isa't isa. Correct. At alin doon yung dahil alam mong beneficiary lang sa'yo. Diba? Yun lang say ko doon. Kasi dahil lang doon sa example mo na parang, tama ka naman, mali din yun talaga, tama na mali pa, no, na hindi alam yung kausap mo na, ito naman din, yung friend ko, darating siya, si Pinsan, darating siya, pagdating, sagutin mo yung ano ko paano kung wala din siya? Oo. Diba? Na parang, sana pala nag-pray na lang ako. Kasi yung pambibili ko ng bigas na pamasahe ko pa. Pero, dahil kinakount mo yung kabutihan niya, sige, kasi kailangan ko naman to. Siguro, ang pino-point out ko lang dito, kailangan, pag may ginawa ka talaga to someone, malinaw. Oo. And with genuine heart. Ang hirap kasi magbilangan Kaya din importante yung punto na set yung expectations right off the bat.
kung gusto nyo mag-share ng cost, gusto nyo mag-share ng risk, siguro I'm trying, medyo complicated yung phrasing ko of this. What I'm trying to say is, yung expectations nyo of helping and being helped, klaro from the beginning. Ito lang yung kaya ko. Okay ka ba? Sasabihin ng isa, sige, I'll compensate with something. Eh di nag-meet kayo halfway. Pero kung may disconnect right there and then, may problem. And to your point about yung hate mo, yung about yung usapang pera and all that jazz, ako secondary sa akin yan eh. Alam mo yung hate ko? Panunumbat. Ay, oo nga. Sobrang mas parang between yung mga taong pumapasok muna sa elevator bago paunahin yung mga lalabas at yung mga nanunumbat, this is my worst pet peeve. Tumulong ka eh. Ba't ka nanunumbat? 'Di ba? Oo, at yung idea na naaalala mo yung pagtulong mo, Oo. it is something. For me, it is something na pag naisumbat sa'yo, Oo. ibig sabihin, nung ginawa niya yun, naaalala niya yun. At saka Na ginawa ko to sa'yo, you would agree with me kasi napag-awayan natin yan. Yung sumbatan. Sa dami, 107 times Mga na nagawa. 117 times. Alin doon, doon- pang 82. Isa doon yung mga pang 94. Pang 94. Yung nagkaroon ng slight reminders to put it mildly, reminders na ginawa ko naman to Naglinis naman ako ng bahay Bakit Naghugas naman naman ako ng plato Wala, aminin mo, madaya ka kasi Oo, talaga. diba? Hindi ako pa talaga yung madaya. Hindi, medyo malala yung away na yun. Sinasabi ko lang hugas ng plato. Actually, hindi ko na naalala. Ganun ako yung pag nagagalit. Oo. Pero, iniiwasan ko yung manumbat kasi alam ko yung pakiramdam. Ayoko rin masumbatan eh. Di ba? Oo parang, ako yung nahihiya. Oo. Sa sarili ko at sa puso ko, nabibilangan kita kung ano yung nagawa ko sa'yo. Oo. Ang hirap, no? Minsan isip ko, weird ba ako? Minsan nga, hindi na ako, alam mo, pag nag-uumpisa na yung sumbatan, quiet na ako. Pero dumarating sa time na nami-misunderstood ako. Oo. For example, may sasabihin ako na, di ba, nung ikaw naman yung, albawa, for example, ikaw, kunwari, ayoko kunwari ito, mainit ulo mo naplatan ka, mainit ulo mo, nagwawawala ka. Nasigawan mo ako. Hindi ako umimik, hindi ako lumaban, kasi alam ko mainit ulo mo Nung ako yung nagwawala, pinagmumura mo din ako, or nagsisisigaw ka din, meron akong tendency na nagko-compare ako. Pero na minsan, nalalagay ako sa gitna ng border na, nanunumbat ka. Pero ako lang naman yung, nung ikaw yung nandun, inunawa kita. Bakit nung ako na yung nagwala, mas galit ka pa sa akin? So I don't think kung pasok ba siya sa idea ng panunumbat o ibang context yun. Ako, ito lang, siguro extension to nung previous episode. Natanong mo sa akin, kailan ka ba dapat tumulong at kailan, ano yung hangganan? This is one thing na probably tama na i-mention dito, no? Kunyari, ikaw, hingi ka ng tulong sa akin, tapos may kapasidad ako. Siguro, una-una ko itatanong sa sarili ko, bago kita tulungan, kahit kaya ko, isusumbat ko ba sa kanya yun? Kapag yes ang sagot mo sa isusumbat mo yun, kahit meron ka, huwag ka lang tumulong. Alam mo bakit? Magkakasiraan lang kayo dyan. Kasi i-remind mo yan di ba? Ba't ka pa tumulong? At maalala mo magkaroon lang kayo ng konting inflection point. Kunyari, nagkaroon ng chismisan na si Almira, bahaw kilkili. Unvalidated information. It does not take parang a fully informed, factually factually valid, verifiable story para magkasiraan kayo. Isang tangang chismisan lang sa kalye about you, marinig mo doon sa tinulungan mo, for example. Inflection point yan Ay, GAGO to siniraan ako, tinulungan ko yun 'Di ba? Kung yun pa lang hindi mo na maiiwasan, what more kung kayong dalawa na lang. 'Di ba? Yun yung sa akin. Siguro another thing about utang na loob kapag hindi mo manage yung idea of utang na loob between you and between parties, that's the end of the relationship. Alam mo bakit? Balik tayo sa scenario ng magkaibigang malayo. Hindi kayo nag-usap na pupunta ako doon, wala pala ako pamasahe pabalik. Tapos binigla mo siya. Mabuting tao siya. Anyway, binigyan ka niya ng pamasahe. Do you think the next time around kailanganin niya ng tulong, sa'yo siya hihingi ng tulong? Na-define na yung friendship nyo on that basis. Kasi, binigla mo siya in terms of the lack of expectation. Naglabas pa ako ng pera, namumblema na nga ako, naglabas pa ako ng pera. Maliit na bagay lang ang pera, what more on bigger things? Di ba? So, for me,
yung utang na loob, it's not necessarily bad. I'm just saying, pag hindi nyo na-manage na maayos and hindi kayo nag-communicate ano yung dapat mong i-return, ano yung expectation of return, kung meron man, might as well call the friendship quits. Or maybe cool it off. Sa bagay, kasi, sabi ko nga sa'yo kanina, the fact na natandaan mo yung tulong na ginawa mo from day one or on the dot, may problema sa inyo. Huwag ka maglista. Kung tutulong ka, tumulong ka. Oo. Next, on In the Right Corner with Almira Shil and Kuya Dwayne. Kasi, minsan, I don't know to be fair minsan siguro tayo, kahit ikaw, dadating yan sa'yo, hindi, kasi iba ka kasi talaga. Hindi mo man gustuhin, maaalala mo siya Sasagi siya sa isip mo, pero, for me, ito siguro yung difference, hindi na para ipamukha mo pa dun sa tao.